Okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo na comparison natin sa dalawang cheapest na aero bike na nilabas sa bike market ng Pilipinas. Sino nga bang masulit sa kanilang dalawa? Si Tosyk R-Type o yung pinakamura na si Promax VR40 na nasa 10,000 pesos lang? So kung medyo curious ka, naguguluhan ka kung sino mas magandang bilhin sa dalawang aero type na to, ay pagtapos sa video na to, malamang sa malamang malilinawan ka. And sasabihin ko sa inyo yung birthday ko dito. Nandito nga pala tayo kay Budget Bus Cavite. Kung gusto nyo orderin to via Shopee, meron siya lang Shopee page. Budget Bus Cavite, hanapin na lang. Natin to, ito si Tosyk R-Type. Ito nga pala yung latest, hindi ito yung naka-rim brake. Meron tong naunang Tosyk R-Type. Ito yung naka-disc brake ngayon. Yung nauna is naka-rim brake. Simula tayo sa kanilang mga frame. So yung frame nila is parehas lang na alloy 60 at 61. Makinis dito, kita-kita nyo naman dito kay Tosyk R-Type. Dito naman kay Promax, makinis din. Mas glossy nga lang to ng konti. And wala siyang uka dito and dito. Sabay kanyang seat stay naman, may butas dito. Kaya R-Type naman ay wala, ganyan lang siya. So yung lagayan natin ng ulam o ng beer, dalawa dito kay R-Type, and dito naman ay isa lang. Sa down tube lang, dito sa seat tube wala. Ito ay size 50, ito naman ay size 48. So yung head tube nito kay R-Type ay tapered na. Ayan siya. Yung head tube niya dito, and kaya naman Promax VR40 ay straight lang yan. Ayan. So sa cable routing naman, parehas lang, naka-full internal cable. Ayan, left and right side kay Tosyk R-Type, and sa top tube yung kanyang brake cable. Dito din kay Promax, parehas lang din. Ayan siya, and parehas lang, may warning nga bawal ang tanga. Mag-helmet ka kahit tulog ka, para pagising mo, ride out ka na lang. Sa effective top tube nga pala ng dalawang to, mas maliit or mas maikli yung kay Tosyk R-Type. Ito kasi ay size 53 lang, yung sukat ko dyan kanina. While dito naman kay Promax VR40, yung sukat ko dyan na effective top tube ay 57. So mas mahaba, parang gravel bike type. Yung haba nito parang kay Beta Half Moon. Kasi 57 yung top tube ng Beta Half Moon ko eh, ganun. So 57 yung top tube nito. Ito naman ay 53. So lamang ng 4 cm yung kay Promax VR40. Sa nipis naman ng frame, yung down tube nito ni R-Type mas manipis kaysa dito kay Promax. Medyo mataba-taba to. Ito parang safeguard na bagong bili. Ito, safeguard na paubos na. Ayan, oh. Yung top tube naman, parehas na flat. Ayan siya, magkamukha lang yung top tube nilang dalawa. Sa FD naman na ginamit, parehas lang naka-brace on. Ayan, brace on din to, brace on din doon. Ang FD na ginamit dito ay Sensa Ignite. Ito yung usual na nakalagay sa mga road bike, gravel, and aero bike na nabudget natin ng mga nauna. Kay Promax VR40 naman ay L2 R3. Wala akong ideya kung maganda ang shifting niyan. Yung kay Sensa Ignite, na-testing ko na, okay naman yung shifting nito. Medyo matigas nga lang siya. Dito naman sa crankset, 50, 34, Halotech, 170mm. Ayan, meron na nag-uusap papunta sa mundo na mga pogi, na klase S na halimaw, butas siya dyan. Kay Promax VR40 naman ay square type, 165mm, 350, 34 din siya. Ayan. So, Halotech versus non-Halotech. Yung sa chain nila, halos parehas lang ng ginamit. Ito is letter S, yung kay Promax, letter S yan, yung chain yan. Ito naman letter D, SD. Ayan. Yung RD, ay syempre dito kay R-Type, ay Sensa Ignite. Dito naman kay Promax VR40, ay L2 R3. 8-speed versus 9-speed. Sa sprocket naman nila, ito ay kaset na, si Tosyk R-Type D. Kay Promax VR40 naman, ay thread type pa yan. 13, 28 teeth. So dyan lumamang din si R-Type dahil ito is nakakaset na. Sa hubs naman nila, ito ay alloy silvero na rin and solon yan. Kay R-Type. Dito naman, kay Promax VR40, yung hubs nito ay ball bearing and bakal pa yan. Ayan, kaya mas mura to dahil nga yung hubs niya is isa yan sa mga dahilan.
bakal pa. Dito naman ay alloy na. Sa spokes naman nila, mas konti itong kay R-Type. 28 lang to. Dito naman kay Promax VR40, mas madami yan. 32 yan. Sabi mo sa Manila, parehas silang alloy, double wall, and yung gulong nito, ni Tosyk R-Type, ay Kenda yung ginamit. Ang size, 700, ay mag-focus, 700 by 25C. Ayan, kitang-kita nyo yan. 25C. Dito naman tayo. Kay Promax, ang ginamit dito, Ragusa. Yan, Ragusa yung gulong. Ragusa Cajun Race, yung size niya ay 700 by 25C. Ayan, parehas sa 25C. So, ito nga lang ay Ragusa yung ginamit. Ito naman kay R-Type ay Kenda. Pagkita naman sa likod. Sa likod naman nila, ito ay naka-disc brake. Ayan siya, naka-IS mount, 160mm rotors, and quick release. Si Promax naman ay naka-rim brake siya dito. Kung tatanungin niyo ako kung pwedeng mag-disc brake, si Promax VR40, hindi po. Wala siyang mounting dito. Ayan. Pero na lang kung ipipilit nyo, lalagyan ng mounting yan dyan, pero wag. Kung hindi design, yung frame nyo para sa disc brake, wag nyo ipilit. Masasaktan lang kayo. Pero naka-QM naman siya sa likod. Yun yung pampalubag loob. Sa kanilang mga ano naman, aero seat post naman, parehas lang, syempre flat. Ayan. Alloy na rin to. Alloy na rin yung kay Promax. Stock pedals, ito naman, parehas lang sila ang ball bearing. Ayan. Sa upuan, may Tosyk na nakalagay dito. Kay R-Type, dito naman, ay wala siyang brand. Ayan siya. And parehas lang, walang cooling system ng itlog nyo. Wala silang mga butas dyan. Yung fork naman nila, ay parehas lang silang alloy. Alloy itong kay R-Type. Alloy din to, mas maano lang to. Mas manipis lang to. Ayan, mas konti yung material na ginamit dyan. Kaysa dito, mas malapad. Ayan, mas malapad yung kanina to. Ayan, no. Malapad dito. Yung naunang R-Type, parang ganito yung ano yun eh. Yung naunang R-Type, yan. Yung first version ng R-Type is ganyan yung fork. Pero ngayon is ganito na. Ayan. Dito. Ayan siya. And sa harap, syempre, naka-rim brake yan. Taka sa likod. Si Promax. Dito naman. Pwede rin kayo mag-rim brake dito. May butas dyan. Eh, may butas din dito. Kung may bala kayo mag-rim brake kay Tosyk R-Type, iyan yung sagot, mga alien. Sa kanila mga stem, parehas alloy, 90mm. Ayan. 90mm din to. Sa kanila mga headset, I think ball bearing pa yung mga yan. Yung mga headset niyan. And alloy, yung kanilang mga drop bar dito. Alloy to. Alloy, parehas na 400mm yung haba niyan. Ang lamang lang nito ay meron siyang palm rest dito. Ayan. Dito, kay Promax VR40 ay wala. Tubular lang siya dyan. And yung brake turn nila, ayan. Ito is naka L2R3 kay Promax VR40. Dito naman ay naka-Sensa Ignite. Ayan siya. So yan yung mga kaibahan nila. Yung timbang nila, tinimbang ko to nung last time. Alam ko nasa 12 kg lang to. Saktong 12. Ito yata kung doon nagkakamali ay nasa 13. So yan yung mga kaibahan nilang dalawa. So kung tatanungin niyo ako kung sino nga bang mas pipiliin ko sa dalawa, syempre doon ako sa mahal ako. Charot lang. So para sa akin, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito yung birthday ko dito. Kung ang budget nyo lang ay tight budget kayo, dito kayo sa Promax VR40. Yun nga lang, medyo pag nag-upgrade ka, madami-dami kang papalitan dyan, syempre. Yung kanyang crankset, 5034, hindi pa nakaano yan, hindi pa halotek yan, papalitan mo yan, syempre malamang sa malamang. Yung kanyang sprocket doon ay naka-thread type pa yan, gagawin mong kaset yan, malamang sa malamang. And yung kanyang hubs dyan ay bakal pa yan, and ball bearing. Samantalang kay R-Type naman, dito ay naka-halotek na, ayan. And nakakaset na rin to, 11 32 teeth yung ginamit dyan, and alloy seal bearing yung kanyang sulon dyan. So, dyan lumamang talaga syempre si R-Type dito sa kanyang mga aspeto. Sa spokes naman nila, mas konti yung spokes nito ni Tosyk R-Type compared doon. Ayan. Tsaka yung gulong, mas trip ko yung gulong nito na ginamit, Kenda 725C. So okay na rin yung gulong nito. Kung medyo may budget kayo, ang price difference nga lang pala nila, ito yung presyo nila,
10,200 pesos. Walang previous na kasama na helmet. Pero kung may mga helmet, chain guard, arm sleeve, 10,699 na nyo makukuha. Pero kung ayaw nyo naman yan, meron na kayong mga helmet, chain guard, arm sleeve, ilaw, 10,200. Ito, si Pro Max PR40. Ang presyo naman ito, dito kay Badjibas Cavite, ni R-Type ay 14,500 yung no freebie. So parang lamang lang nito sa presyo ay around 4,300 pesos. Sa 4,300 pesos, ang kaibahan nila, ito lang talaga. Ayan. Yung kanyang crankset dito ay naka-halotech, nakakaset na. Mas konti yung spokes, nakakenda na to. And nakasolo na rin yan. Ayan. So tanongin nyo sarili nyo kung sulit ba yung matitipid nyong 4,300 pesos kung ito ang bibili nyo. Si Toxic R-Type. Pero para sa akin siguro kung matagalan na, walang upgrade siguro mga after 1 year bago mag-upgrade. Dito na ako siguro. Ayan. Kay 14,500 Toxic R-Type. And naka-disc brake to. So mas may tiwala ako sa mga lusong dito kapag naka-disc brake yung gamit ko. Si Pro Max naman ay naka-rim brake. So depende rin siguro sa pagkakatono, pero mas may tiwala ako dito. Ayan, sa disc brake mga LDN. So 4,300 difference. Sinong pipiliin nyo? Pero kung tight budget talaga kayo, hanggang 10,000 something lang kayo, and wala kayong balak mag-upgrade, dito na kayo kay Pro Max VR40. So kung ang budget ko talaga ay tight na talaga, wala akong balak mag-upgrade hanggang sa end of the world. Eto na. And kung gusto nyo sumubok lang ng aero bike na napakamura, piliin nyo si Pro Max VR40. Kung gusto nyo tumesting lang ng budget na aero bike, dito na. Pero kung may budget kayo, pang matagalaw ng upgrade, eto na. 14,500 pesos, 4,200 difference yung dalawa. So para sa akin, mas sulit to kung may budget ako. Pero kung tight budget ako na alien, dito na ako sa 10,000. Ito yung cheapest na aero bike sa market ngayon. So anong masabi nyo? Kayo ba? Sino pipiliin nyo? Si Pro Max PR40 na medyo madami kang i-upgrade, o si Toxic R-Type na konti na lang i-upgrade mo dito? Comment down below.